Si Marlo ay pinag-aaral ng kanyang magulang sa Manila habang ang kanyang tatay naman ay nagtatrabaho bilang isang kaminero or maintenance ng daanan ng mga sasakyan. Pero hindi alam ng kanyang tatay ang tunay na ginagawa ng kanyang anak sa Manila na halos 3 taon na niyang pinag-aaral ito. Ilan mo to lang gagawin ko? Hello pa. Oh, napatawag ka. Kailangan ko ng ng pera. Ngayon din. Kailangan ko ng project ko eh. Bilisan nyo lang po at kailangan ko. Sige, papadalang kita ngayon. Ilan mo to, mamaya-maya magpapadala na to. Nagpadala agad ng pera ang kanyang tatay dahil sa project ng kanyang anak. Pero kulang ang kanyang naipon dahil katapusan pa ang kanyang sahod. Kaya nanghiram na muna siya sa kanyang katrabaho dahil napakaliit lamang ng kanyang sinasahod sa isang buwan bilang isang kaminero. Kung baga nagtitipid na lamang siya para sa pag-aaral ng kanyang anak. Pagka break time niya, agad siyang nagpadala ng pera sa kanyang anak bago siya kumain. Uy, pre, nakasabdal ka sa papa mo, ano? Ano bang trabaho ng papa mo? Uy pre, manager ng papa ko sa bangko. Kaya ayos ang padala sa akin nun. Isang tawag ko lang, papadala agad din. Kaya pala, ang bilis mo lang makain ng pera eh. Tayo pre, buha ka lang kung anong gusto mo dyan. Basta lahat ng bisyo mo, sagot ko. Salamat, pre. Paano, pre? Pumunta na ako. Sige pre, basta pag mag-inom tayo, sagot ko lahat, walang problema. May pasok pa kami bukas eh. Pumunta na ako. Okay, mag-iingat ka. Bye-bye. Salamat. Simula nung pinag-aral siya, ay 2 taon na paulit-ulit na niya itong ginagawa dahil nadala siya ng kanyang barkada pero hindi alam ito ng kanyang magulang. Isang araw ay dumating na nga ang enrollan para sa kolehiyo at ang alam ng kanyang tatay ay 1 taon na labang ay gagraduate na ang kanyang anak. Kaya tuwang-tuwa ang kanyang tatay. Pero hindi na ito tinanggap sa paaralan dahil sa madalas na pagliban nito sa klase. Kaya bumalik ito sa kanilang probinsya para sabihin sa kanyang tatay ang nangyari. At nang nadat na niya ang kanyang tatay ay halos payat na sa pagtatrabaho para sa pag-aaral ng kanyang anak. At sa sobrang pagsisisi niya sa nagawa niya sa kanyang tatay, kaya niyakap na lang nito ang kanyang tatay habang umiiyak. Kaya sa mga kabataan na pinag-aaral ng kanilang magulang, ay huwag nating sayangin ang pagkakataon at ang pagod, sakripisyo ng ating magulang. Dahil ang pera na binibigay sa iyo ng iyong magulang ay galing sa hirap, sa pawis at sa init ng araw pero hindi sila nagrereklamo dahil naniniwala sila na balang araw na yung hindi nila nagawa na makapagtapos ng pag-aaral ay masayang masaya sila na sa ating mga anak nila iyon makikita. So sana may napulot kayong aral sa video na ito.